Kahapon ng umaga, pagkatapos ko mahatid yung mga anak ko sa paaralan, ay eto naman yung ginawa ko. At dito na muna ako maglinis lagi guys sa baba nga dahil nga hindi ko pa nga malinisan doon sa itaas kasi nga meron pa nga ginagawa yung asawa ko doon. Tsaka na ako doon maglinis guys kapag natapos na nga yung asawa ko doon sa ginagawa nga niya. Dito na muna ako nag-umpisa magwalis sa may hagdanan kasi nga marami na nga dumi dito na nakasuksok sa may hagdanan nga namin. At halos makikita nyo nga sa mga video ko na pinopost ay yung paglilinis lang kasi yan naman talaga yung ginagawa ko nga dito sa araw-araw sa bahay. At hindi naman ako palalabas ng bahay. Nandito lang talaga ako sa loob ng bahay guys at lumalabas lang ako ng bahay kapag susunduin at ihahatid ko na yung mga anak ko sa paaralan or kaya meron akong bilhin. Diyan lang ako lumalabas ng bahay guys. Kaya nga dito sa bahay ng biyanan ko ay minsan nga lang ako pumapasyal sa kanila kahit isang compound lang kami kasi nga sa mga gawain ko pa nga lang dito sa bahay guys ay ubos na yung oras ko. Paano pa kaya kapag mangipit bahay nga ako o diva? Kung napansin nyo guys, medyo umikli nga yung buhok ko dahil nga pinutulan ko nga to dahil pangit na nga tignan itong dulo sa buko guys kasi nga dry na siya kaya ayan pinutulan ko na. Medyo nahiwi pa nga yung pagkagupit ko dyan guys dahil nga yung nagamit ko na gunting napakahabol naman. Wala na kasi ako makita na gunting guys at yung gunting na ginamit ko gunting nga lang yun ng mga anak ko na ginagamit nila sa paaralan. Ayoko pa nga sana maglinis ngayon guys dahil nga masakit pa talaga yung likod ko dahil nga nung isang araw ang dami ko nga nilabahan no. Pero nakita ko nga itong bahay namin napakakalat guys kasi alam nyo na kapag meron tayong bata sa bahay yung mga damit na pinaghubaran nila guys ay lagay lang doon, lagay lang dito. Kaya tayong mga nanay, syempre ano bang gagawin natin? Isunodin natin yung mga kalat nila. Pero minsan, inutusan ko naman yan sila dito sa mga gawain sa bahay guys. Kapag pagod na ako sa mga gawain na bahay at meron pa akong gawain na hindi natapos, kapag sa tingin ko naman ay kaya naman nila ay inuutos ko na sa kanila. Pero mostly guys, ako talaga yung mikilos nga dito sa bahay, sa mga gawain sa bahay. Kasi gusto ko lang talaga sa mga anak ko mag-aral lang sila ng mabuti at mag-focus na sila sa pag-aaral nila kasi nga pangarap ko talaga yung dati guys na makapag-aral kaso nga lang hindi ako sinwerte, hindi ako pinala dyan dahil nga sa sobrang hirap ng buhay namin noon. Wala MMK yung storya ng buhay namin noon kaya Tita Mel baka naman Charis. Kaya lagi ko talagang sinasabi sa mga anak ko na mag-aral lang sila ng mabuti at magpakabait dahil nga maswerte sila dahil nga hindi nila nasubukan na maliit pa lang ay nagtatrabaho na sa sakahan, sa tubuhan, maghapon na nakabilad sa init, minsan naman nauulanan pa para lang may pambili ng pagkain at makatulong sa mga magulang namin. Ganon yung buhay namin noon. Minsan pa nga pag minamalas-malas ay natutulog nga na walang laman yung tiyan. Minsan na try ko na nga na umiiyak ako habang natutulog dahil nga sa sobrang gutom. At yung madalas namin kinakain noon yung saging, kamuting kahoy, minsan lang talaga kami makakain ng bigas. Pero kahit ganon man kami kahirap noon, maswerte pa rin kami dahil nga hindi kami pinabayaan ng Diyos at lagi nga kami niya ginagabayan. Kung hindi namin naranasan yung hirap noon, hindi kami magiging matatag ngayon. At hanggang dito lang muna yung ikukwento ko sa inyo dahil nga parang naiiyak na ako habang nagvo-voice over. At pagkatapos ko nga dito maglinis ay nagpahinga lang ako saglit dahil nga alas 10:30 na yan ng tanghali at alas 11 susunduin ko na yung mga anak ko. At pagkatapos naman guys, bandang alas 11 na sinundo ko na nga yung mga anak ko at saktong-sakto pagdating ko nga dito sa paaralan ay nagsisilabasan na pala yung mga estudyante. At dahil napagod nga ako sa paglilinis ko ay hindi na muna ako nakaluto ng ulam nila kaya sabi ko na lang sa kanila ay bumili na lang kami ng lutong ulam at sabi ko nga sa kanila kung ano lang yung gusto nila. At yung pinili naman ni Chelsea etong ang ham, ka-Cheryl etong hotdog at binilihan ko na rin yung kuya nila dahil hindi pa nga binilihan ko na rin ng hotdog at ito naman yung pinili ni Yana etong ang shumay. At hindi na ako bumili ng ulam sa akin dahil nga meron pa kaming natira na ulam. Kaninang umaga etong ang ampalaya at saka merong konting gulay at meron akong chicharon nga dito guys. Isasawsaw ko nga to sa suka na merong sili. Kaya pagdating nga namin sa bahay ay naghain kaagad ako para makakain kaagad sila kasi bandang alauna ay babalik pa sila. At kami lang munang apat dyan kumain dahil yung kuya nila ay hindi pa nga dumating. At habang kumakain kami, eto talaga si Cheryl guys, napakadaldal talaga nito. Ang dami nitong kinikwento sa akin tungkol sa mga ginagawa nga nila sa school. Minsan nga nag-aaway pa nga sila kasi kapag nagsasalita pa yung isa naman biglang sasapaw. Yung kwento naman niya na sa akin ay bigla akong natawa talaga kasi sabi nga daw niyang classmate niya na mayaman naman daw kami, malaki yung bahay at merong sasakyan at meron ngang tricycle, merong motor. Pero yung mukha ko daw ay pang mahirap. Habang nagkumakain ako guys ay natatawa na lang talaga ako. Kasi guys yung nakikita nga nila yung ang bahay nga ng biyanan ko kasi yung bahay nga namin nandito nga sa likod at hindi nga masyadong makikita.